Pinangalanan ni Miguel Cotto ang mas mahusay sa pagitan ng Mayweather at Pacquiao matapos labanan pareho, walang duda. Pinatunayan ni Miguel Cotto ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng ika-21 siglo sa kabuuan ng kanyang natitirang propesyonal na karera. Ang dakilang Puerto Rican ay nakipaglaban sa 50 pagkakataon lamang sa panahon ng kanyang panunungkulan, na nagtagal sa pagitan ng mga taon ng taong 2001 at taong 2017. Nakuha niya ang mga titulo ng mundo sa 4 na klase ng timbang, na naging unang manlalaban sa kasaysayan ng kanyang bansa upang makamit ang gawaing ito. Nakuha niya ang ilang karera sa pagtukoy ng mga tagumpay sa daan, tinalo ang mga tulad ni Antonio Margarito, Shane Mosley, Zab Judah at Sergio Martinez bukod sa iba pa. Ito ay hindi ganap na prangka para sa Cotto gayunpaman, pagkatapos siya suffered isang dakot ng mga pagkatalo sa kabuuan ng kanyang karera, kabilang ang mga pagkalugi sa maalamat Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao, na madalas na kredito sa pagiging dalawa sa mga pinakadakilang fighters ng lahat ng oras. Sa isang panayam sa Boxing Job TV, hindi nagkamali si Cotto sa pagbibigay ng pangalan kay Mayweather bilang kanyang pinakamahusay na kalaban. Ang pinakamahusay. Sa tingin ko, walang pag-aalinlangan si Floyd Mayweather ang pinakamagaling. Tinalo ni Mayweather si Cotto nang magsagupaan sila noong Mayo taong 2012, na nakuha ang WBA World Light Middleweight title ng Puerto Rican sa proseso. Ang Moni ay nagpatuloy upang pag-isahin ang mga titulo ng WBA at WBC sa 154 pounds laban kay Canelo Alvarez makalipas ang isang taon, na nagbigay sa Mexican Great ng unang pagkatalo sa kanyang karera. Si Cotto ay magpapatuloy sa pakikipaglaban hanggang 2017, na dumaranas ng pagkatalo sa ika-47 at huling laban ng kanyang karera laban kay Saddam Ali bago ipahayag ang kanyang opisyal na pagre-retiro mula sa esport sa ilang sandali.